nalalapit na ang araw ng katitingan ay pag-usapan natin ngayon ang mga bayani sa ating bansa, katulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, at Josefa Escoda. Do you know the woman of Skill? She is Josefa Lianis Escoda, the only woman I knew na nasa pera. What else do you know about her? I think she is also the pioneer of the mascot in the Philippines. Yes. So sa 20th day of September, we are celebrating the day of Josefa Escoda. And as of this discussion, I will be telling you her story. For me, she is the epitome of intelligence and bravery. A strong woman with strong principles who raised the woman empowerment. We did it, girls! Another chapter of life naman tayo. Walang iwanan, ha? Goodbye, studies! Hello, work! Years after, she got her certificate being a great teacher from University of the Philippines in 1922. Isang araw on her way home, she noticed the formation of Boy Scouts with the leader. The boys looked so disciplined and proper, but the enjoyment is very evident in their faces. She can't help to think about the girls doing the things they do too. So she approached the leader. In year 1936, the BSP supported her to have a training in United States for the preparation for formally organizing the Girl Scouts of the Philippines. During her trip, at the Women's International League for Peace 1925, he met Antonio Escoda. Hey, the love of her life! Taas mo na po, sir. Ano po ba nangyari sa kanila? Sila po ba MK or RJ? Baka not to be Sila, Escoda na nga, di ba? Ano sa ka-surname is Escoda, di sila na nga. French, man. Enough, students. For the record, yes, Antonio is the husband of Josefa. Antonio Yangzon Escoda was a correspondent of the Philippine Free Press, bureau reporter. He met his wife, Josefa, at the conference in the United States. That's the right thing. Nice. Pastor Lianis. I am Antonio Escoda. Mr. Escoda, what happened? There's something in my face. Nothing. Just beauty. That is where they started, and they got married in year 1927. Their marriage was like a heaven placed on earth. They were so happy and contented. Not until the Japanese colonization started. But before po na-start ang Japanese colonization dito sa Pilipinas, she already formed the Girl Scout of the Philippines, di po ba? Yes, it's Buena de Murat. On May 26, 1940, the GSP was chartered under the Commonwealth Act No. 542 during the administration of former President Manuel L. Quezon. But what happened po ba to their love story po ba? Ano po ba yung contribution niya sa country po para po mailagay siya sa Philippine money? What made her a hero? Her story is not yet done, students. Josefa and her husband was a civil worker. It means they work on the government. So when the Japanese invaders arrived, they continued to work, but for the Japanese na. But they cannot ignore the needs of help of the other people affected by the war. They help them by using their positions on the government, smuggling medicines and foods to give and to support the group of people fighting against the invaders. Accepting the fact that it may cause them danger, they're ready to sacrifice their lives to help other people. Ano na ako sa'yo? Pagkanapapanggap mo lang ang iyong sarili. Hayaan mo na lamang na ikaw ang gumawa nito. Mga mata ng kalaban, ay ang iyong ginagawa.
Para, alam ko ang aking ginagawa. Pinag-isipan na namin to ni Antonio na kahit anong mangyayari, handa na kami sa posibleng mangyayari sa amin. Para sa kanila, mali pa rin ang iyong ginagawa. Kung kamalian ang pagtulong sa mga nangangailangan, mas pipilian ko na lang kung mali habang buhay. Basta tandaan mo, mahal kita, kayo dalawa ni Celia. Wala po ako. Bito! Bitawan niyo po ako. Bitawan niyo po ako, Ginoo. Simulat ko na po lahat ng mga nalalaman ko. Totoo po. Totoo po na si Josepa. Si Josepa Escuda. Ang pangmuno na mamuno. Na paglalipay ng mga pagkain. Ginawa niyo lang po ito para sa mga nangangailangan. Patawanin niyo po. Bitawan niyo po ako, Ginoo. Paano ba naatim ng mga dayuhan ang pagpaslang ng walang kalaban-laban? Hindi ka ba natatakot sa posibleng mangyari sa atin, irog ko? Ang tanging ikinatatakot ko lamang ay mawala ka sa akin. Mandiwala ng at nang lumigaya, hinang mo sa dusa, tanging ikaw, sinta, ang aking pag-asa. Dahil Kasi kayo ko. Pinapangako ko sa iyo kahit ano mang mangyayari sa buhay ng ito. Ay hanapin kita sa susunod na habang buhay mo. Hanggang mamatay, dapat mong tantuin. asawa. Wala na si Antonio. Natagpuan na lang ang kanyang bagoy sa may tabing ilog. Punong mapasa ang katawan. Ang iniwan ng lahat ng mga hapon ay laban lang kung ito po si hingin ng Innocent.
That was the last time Josefa Escoda was seen alive. Some people think she was beheaded, and her body is still nowhere to be found. So now, do you think Josefa Escoda is an unsung hero? Yes, Miss Buenaventura. Yes, sir. Although she is not that well known, unlike Dr. Rizal, I consider her a hero because of her huge contributions as well as her husband. Like, come to think of it, ignoring the danger just to help the people, and that's what heroes naturally do. And I do agree to what you've said, Professor Palacios. She is really the epitome of intelligence and bravery. Josefa Escoda is a strong woman with strong principles who raised the woman empowerment in her hometown. However, having actions done to her voice led her life to become miserable, and that's the reason behind the tragic love story. Okay, that's all for today. Hope you gained knowledge and life lessons regarding to her life. Class dismissed. Pinuturing mga bayani yung mga tao patay na. Di ba, Jana? Matagal na patay na. They're not making any sense. They're not making any sense! Kaya nga, dapat yung stupid na hindi ka mag-body na to. Diba? Yeah, there's gonna be too lang. Pero hindi hear them. Say, Taco! Let's go, Jack. Let's go! As in! Let's go. Amanda! Magandang umaga, Section 2C. Magandang umaga, Sir Palacios. Since tapos na natin pag-usapan sa Josefa Escoda, ngayon naman ay pag-usapan natin ng ibang bayani sa ating bansa na nagpatatag sa ating kalayaan. It is relevant to reflect on their contributions and how they shape our identity now as Filipinos. For you, Miss Jana, who is your hero? For me, Sir Palacios, my hero is my mother. And for you, Sir, Josefa Escoda is the epitome of intelligence and bravery. For me, it's my mother. Thank you, Miss Jana. Everyone can be a hero, existing or not. Bakit ka nag-aasa ng para sa mga film mo? Come on, okay? It's part of our culture, miss you. Vicky, for you, what is the significance of our national hero? Why are we wasting time in the past? The world is moving forward, no? With all due respect, now,
We should focus on solving today's problems, not glorifying people who are long gone. Like, Josefa Skoda? What's with her? Or the dead girl, diba? What do we need to know so much about her? That's an interesting point. But understanding our history is essential for addressing today's issues. The struggles of our heroes shape the society we live in now. On this araw ng Higitingan, it is relevant to reflect on their contributions and how they shape our society that we live in now. Pero sir, it's all just an ancient history. Parang wala namang relevance yan sa mga issues na kinakaharap natin ngayon na. Vicky, let me remind you, those heroes fought not just for freedom, but for the very chance for you to have your own voice today. What's with Josefa Escoda? She raised the woman empowerment. At anumang kalayaan ang meron ka ngayon ay dahil yun sa kanya. At sa iba pang lumaban para sa kalayaan. Every time you chose to disregard their sacrifices, you disrespect the struggles of those who came before you. Remember, class, history is the foundation of our future. And without understanding it, how can we truly forge a better future? I get that, but I don't really care. Just think about it, Vicky. You are the product of those sacrifices. When you say heroes don't matter, you were saying the struggles of your ancestors were meaningless. And that is something worth reflecting on. Tapang niya. Sa truth. Pero, hindi ko nag-ready. Kasi, main character siya. Yeah, ano? Hashtag, Main character. Okay, let's call it a day. Class dismissed. Pass na lang ulit? Sure. Hey, tara, tara. Wait, nag-text si mama. Emergency daw. Ira na ba? Anyway, sige, sure. Okay. Ano nangyayari? May nagwiwil ka ba rito? O costume party? Teka. Is this real? Okay. Baka pagod lang ako. Baka pagod lang ako. Nakauwi na na.
Sa buhay ko'y labis, ang hirap at pasakit ng pusong umiibig. Sa hindi inaasahang pangyayari kay Vicky, natagpuan niya ang sarili sa isang panahon na hindi niya inaasahan. Isang karanasan na magbubukas ng kanyang isipan at magpababago ng kanyang pananaw. Dito, matututunan niyang pahalagahan at mahalin ang mga taong nauna sa kanya. Mga taong minsang hindi niya napansin ang halaga. Merong mag-ina na nagbebenta ng prutas sa isang masikip na palengke sa Tondo. Sa bawat pagtawag ng kanilang mga suki, pansin ng batang itong mabigat na kapaligiran. Mga sundalong Kastila na nagmamatsyag. Naaning may mga agil ang naghahanap ng biktima. Ano lugar ito? Ang gulo-gulo. Sino yung mga yan? Oh, Indio, donde estás el impuesto Christopher the Pet? Es que puedes que partes en pagar. Si no tienes para pagar, kita todo yan. No hay lugar para te hagisel el impuesto. Kaulang ka lang na senyor. Ngunit hindi po sapat ang aking panida para sa pambayad sa inyo. May pagkain pa po para sa aking pamilya. Puta madre! No es mi problema si tienen hambre. Ustedes malditos indio. No sirven para nada. Si no tienes para pagar, no sirven a vender de aquí. Bakit tayong walang ginagawa? Anak, tahimik ka lang. Ganyan ang buhay natin sa ilalim ng mga Kastila. Sila ang may kapangyarihan habang tayo ay nagdurusa sa kanilang mga kamay. Mario? Balang araw, inay. Balang araw. Seriously? Ano bang nangyayari dito? Well, hindi na to nakakatuwa. 2 dekada ang lumipas. Si Macario, ngayon'y binata na sa kanyang kabataan. Siya'y nakatanggap ng isang paanyaya mula sa kanyang matalik na kaibigang si Tomas. Inanyayahan siyang sumama sa isang lihim na pagtitipon. Mga kapatid, alam kong mabigat ang sakripisyong nakaatang sa ating balikat para sa kalayaan. Hindi na tayo alipin ng takot at pag-aalinlangan. Yung ngayon ay mandirigma. Handang iyalay ang buhay para sa kalayaan. Sa katipunan, tayo magkakapatid na nagkakaisa sa isang mithiin. Iyan si Andres Bonifacio, ang supremo ng ating katipunan. Ang tapang at alab ng kanyang puso, ramdam ko ang bawat salita niya. Yan din ang pangarap ko, Tomas. Bago ka dito, anong pangalan mo, binata? Ako po, si Macario Sakay Supremo. Tubong Tondo, naghanda akong ibigay ang aking buhay para sa inyong laban. Mapabata o matanda itong si Macario, talagang ang tapang niya. Macario, ang tapang ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng katawan, kundi sa tibay ng puso at paninindigan. At parang nakikita ko to sa iyo, mula ngayon, isa ka ng ganap na katipunero. Opo, Supremo. Nakahanda akong ibigay ang lahat, maging ang aking buhay at lakas, alang-alang sa kalayaan ng ating bayan. So, ito pala yun. This is the fight for freedom na sinasabi ni Professor dati. Yung sinasabi niya, hindi natin matatamasa ang kasarinlan ng walang ganitong sakripisyo. Kung walang mga taong to, maybe I wouldn't have everything. Or maybe I didn't even exist. Grabe. They are risking everything para sa bansa. Para sa susunod na henerasyon. Akala ko dati, puro sa libro lang namin yun, inaaral ng history. Pero sa nakikita ko ngayon, this is real. We owe everything to them. Kaya pala sabi ni Professor dati, na hindi dapat natin kinakalimutan to. Now, it all makes sense. This is what true sacrifice looks like. Madilim ang gabi. Si Macario, kasama ang kapwa katipunero, ay nagtatago sa likod ng mga puno, damo, naghahanda sa pagsalakay sa isang himpilan ng mga sundalong Kastila. Bawat isa ay may hawak na bolo, bulok at baril na pinagsikapang makuha.
Ang kanilang mga mata ay puno ng pangako at takot. Habang tahimik sila naghihintay sa senyas mula kay Bonifacio. Ramdam ko ang kaba mo, Macarin. Natatakot ka ba? Oo, Ramon, natatakot ako. Pero mas sigit akong matatakot sa ideyang wala tayong manrating na ang buhay natin ay patuloy na maging alipin. Kung mamatay ako, pipiliin kong matay ng lumalaban. Tama ka, kaibigan. Ang buhay na takot ay kamatayan din. Kung ito na ang huling laban natin, mas mabuti pa ito kaysa magtiis tayo sa pang-aapi. Ramon, ang kasaysayan ng ating bayan ay isinulat ng mga dugong martir. Huwag tayong susuko. Tayo ang magbigay ng bagong pag-asa at kalayaan sa ating bayan. Ang bawat patak at ang ating mga sugat at ang mga sundalong namatay, hindi iyon masasayang. Mga kasama, dito muna tayo manamuti ngayong gabi. Sa may balita na sinakop na ng mga Amerikano ang buong Luzon. Si Macario, ngayon na General Sakay, ay nagpaplano ng isang pag-atake kasama ang kanyang mga kasamahan sa Republika ng Katagalugan. Mga kasama, hindi pa tapos ang ating laban. Ang kalayaan natin ay ninanakaw ng mga Amerikano, pero hindi nila makukuha ang ating diwa. Sa araw na ito, ipapakita natin na hindi tayo natatakot sa kanila. General, ngunit hindi ba tayo maubos? Ang lakas nila, kanilang mga baril. Oh my gosh, Ramon. You're literally in the middle of a revolution. It's not the time to be that hopeless. Oo, mas magkapangyarihan ang mga armas nila. Pero ang puso nila wala sa labanang ito. Tayo, may dahilan kung bakit tayo lumalaban. Ang bawat sundalong nagbuwis ng buhay, hindi yun masasayang. Yes, Macario. Exactly. That's what I've been talking about. You guys have the passion, and that's what's important most. Yes, they have guns and all, but they don't care like you do. Ako namin, General, hindi kami bibitiw hanggat may lakas sa aming katawan. That, Tomas, of course. You better not give up. It's our country what we're talking about. Huwag tayong papayag na maging alipin sa sarili nating bayan! Sugod! ₱1,906. Unti-unti nang nauubos ang kasamahan ni Macario. Ang mga natitira'y nauubos na rin ang lakas. Isang gabi, nagkita sila Dominador Gomez na nagdala ng alok mula sa mga Amerikano. General Sakay, Hoy, Dominador Gomez. kinggan mo ako. Alam ko ang nararamdaman mo sapagkat ang alok na ito ay hindi pagtaksil sa ating bayan. Hindi, ito ay pagkakaroon upang magkaroon tayo ng kapayapaan. Kailangan nyo na sumuko at inyong mga armas. Kapayapaan? Sumuko? At ano naman ang kapalit nito? Iniling mo sa akin na bitawan ng aking mga kasama at aking laban para sa isang salita? Macario, naiintindihan ko ang galit mo sapagkat kailangan nating iligtas ang mga natitira pa. Nangako ang Amerika na bibigyan tayo ng karapatan para mamahala sa sarili. Gusto kong pangiwalaan ka, Gomez. Kung para sa bayan, kung para sa mga Pilipinong natitira, maaring tanggapin ko ang alok na ito. Pero tandaan mo, hindi tayo bumibitaw sa ating mga prinsipyo. Mabuti pa't umalis ka na lang, Dominador Gomez.
Si Macario at ang kanyang mga tauhan ay nilitis na sa korte. Nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pitay. Nakita niya ang mga taong nagkakatipon upang saksihan ang kanyang muling sandali. Tahimik siyang lumingon sa paligid. Kita ang tapang sa kanyang mukha. Mga kasama, tandaan ninyo ang araw na ito. Ang aking dugo. Macario! Kasama sa magandalong na Hindi dapat mangyari ito. Ay magiging binhi ng kalayaan. Huwag kayong matakot sa mga Amerikanong mananakop dahil ang tunay ng tapang ng Pilipino ay nasa loob. Akala namin dati hindi namin kailangan ng bayani katulad niya. Pero ang sakit na ako mismo na hindi nakaka-appreciate sa inyo ang makasaksi sa pangyayari ito. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Vicky! I've been Nurse! Nurse! Vicky! Vicky! Amanda? Jana? Hit and run ka. No one saw who was the suspect. Ikaw, naalala mo pa ba? You've been hospitalized for this past 2 weeks. Vicky! Kaya magpagaling ka ulit. Subscriber cannot be reached. Si Mama. Hindi ko nasagot miss calls niya. Nung isang araw ko lang hindi nalaman. Nakita ko sa phone ko, ang dami niyang miss calls. Parang, I feel something happened. And kahit totoo kong babae, no, mahal na mahal ko yun. Kami ni Pula. Sana nga at okay lang siya. Let's just hope na she's doing well then. Kailan nga siya ulit uwi dito? I think next month. Malapit na pala. Sige na, umuwi na tayo. Uwi ka na. Hello? Hello, good evening. I am from Moa. Is this the family of Mercy Kaldasha from Saudi Arabia? I'm sorry to inform you that your mother found in a luggage in a dark alley in Saudi Arabia. The investigation is still going, but
kanyang bangkay by next month. You can have enough rest after a week. Make sure you eat first, Mercy, before you want. Okay, sir. Okay, madam. Sir. No, sir. 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 No, sir. Mercy? Yes, madam. Mercy, what the hell is this, Mercy? Sorry, madam. Do you know how much this dress cost? You can't even afford it, Mercy. Sorry, so at least do your damn job. Right. Sorry, madam. Mercy, your sir is drunk. Make sure to take care of him while I'm gone. And I'm warning you, Mercy. Don't you dare turn the taker into other meaning or else. And after you take care of him, go back to your room and lock the door. I'll be back immediately, Mercy. Yes, madam. Adhabo adalah akibat alam tiyato. Masanaday ang ito hatunak. Mano, you na feel bad, you get the filateti. Ano? Dadaya kuta.
Hello? Kumusta na tayong girls? Hangout naman tayo. Puro na lang tayo work. And where kita? Ikaw? Oo, but hindi ako pwede ngayong araw. Ako kasi yung in charge sa mga bata dito sa event sa school. Pero next week, call me. Speak with school. Kapalitan niyo yung ano? Si Professor... Sino? Si Professor Palacios? Bakit? Ano yan? Yes, siya. He committed suicide daw for unknown reason. Like, literally, no one knows. Visit kaya tayo next week. Hi, Miss Buenaventura. Now tell me the Philippine history. Sorry. Sa bawat pahina ng kasaysayan, may mga bayani na hindi nasusulat sa mga aklat. Ang kanilang kwento ay nananatili sa hangin, humihiga sa lupaing kanilang ipinaglaban. Tahimik nilang inalay ang buhay bilang isang sakripisyo, hindi para makilala, kundi upang itanim ang binhi ng kalayaan. Ngunit habang ang mundo'y nakatuon sa mas kilalang pangalan, ang iba'y unti-unting nagiging bulong na lamang. Sila ba'y naririnig pa rin sa agos ng panahon? O kami ba'y mananatiling mga pangalan na lamang sa dilim ng may dangal? Sa buhay ko'y labis ang hirap at pasakit ng pusong umiibig, mandiwala ng langit at nang lumigaya. Sa dusa, tanging ikaw, sinta, ang aking pag-asa. Dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Dahil sa'yo, hanggang mamatay, dapat
ako'y lumigaya. Pagmamahal ay alayan ka. Kung tunay mang ako ay alipinin mo ang lahat ng ito'y dahil sa'yo. Kung tunay bang ako ay alipinin mo ang lahat sa buhay ko.